Pag-usapan natin yung mga pagkain na sinasabi nilang healthy foods kuno at minamarket nila as healthy foods, pero baka hindi naman pala ganoon ka-healthy. Hindi ko sinasabi huwag kumain nito, pwede naman kumain o minom nito, pero huwag tayo maniniwala agad na porke sinabi nila, healthy yan, prutas yan, o baka sabihin nila, low fat yan, o zero cholesterol yan. Huwag tayo lang magpapauto na dahil doon, kain tayo ng sobra dami, hindi pala ganun ka-healthy. Masama rin epekto sa kalusugan. Dapat mapanuri tayo. Yan. Titingnan natin yung nutritional label mismo. Kung gaano ba karaming calories siya. Minsan kasi sasabihin lang nila low fat. Okay? Mababa nga sa taba, ang taas naman sa asukal. Siyempre, pag low fat ang isang bagay, walang lasa. So, para magkalasa, para mabenta, tataas naman nila yung sugar. Hindi naman nila sasabihin, low fat to, pero high sugar. Zero cholesterol, pero ang taas ng calories. Hindi nila sasabihin yun. Katulad ng cereals. May cereals na healthy. Okay naman yung breakfast, lagyan ng gatas. Pero may mga cereals na talagang matatamis. Na may chocolate covered, may honey, tsaka pag chinek mo, ang taas ng calories per cup. So, titingnan mo pa rin gaano karaming calories. May mga product, tulad na sinabi ko, ilalagay lang nila, reduced fat, fat-free, diet, o low fat, cheese, yan ang ilalagay nila low fat. Pero babawiin nila sa ibang bagay. Binabawi nila sa sugar para magkaroon ng lasa at masarap. Diet soft drinks, di ba? Sasabihin, 0 calories o no calories nga. So, hindi ka dapat tataba. Pero bakit yung mga pag-aaral natin, pag umiinom ng diet soft drinks, mas nagkaka-diabetes, mas nagkaka-high blood, o mas nagkakasakit? Ano meron? Ano meron dito? Ang nangyayari pala sa diet soft drinks, oo nga, wala nga siyang calories, pero may nangyayari sa katawan natin. Una-una, yung pag-inom natin, pag dark-colored yung soft drinks, may phosphoric acid yan. So, medyo hindi maganda sa ipin. May phosphorus din yan, hindi rin maganda sa kidneys. Tapos, yung utak natin, yung katawan natin, tataas pa rin yung insulin kasi isip niya may matamis na nakain So, kala ng katawan, may matamis pumapasok, pero pag tinignan niya, wala palang sugar na nakukuha, naguguluhan siya. Kaya after 1 hour, pag inom mo ng diet soft drinks, mapipilitan ka maghanap ng chocolate, kanin, mapapakain ka. Hahanapin pa rin, magsasurge yung insulin, kulang ng sugar, you will be more hungry. Yung susunod na kain mo, mas mapapakain ka ng marami. Tataba rin in the end. Kasi nga, parang nanggigil ka lang dito. Tsaka may bagong pag-aaral sa artificial sugar, medyo hindi maganda. Merong mga epektong hindi maganda. Ito naman, okay ang prutas, di ba? Okay ang prutas. Kaya lang pag ginawa mo ng shake, ganito, minsan kasi ang prutas niyan, konti lang. Let's say, mango to. Baka kalahating pirasong mangga, nilagyan na lang ng tubig, tapos ang daming asukal, ang daming syrup. Di ba sasabihin niya sa inyo, 100% syrup, 50% syrup, 25%. So, asukal pa rin. Diba? Mas maganda, yung prutas na lang ang kainin mo. Kasi oras na ginawa nilang ganito, tanungin nyo, pure ba to? Unsweetened ba to? O malamang ito, lalagyan nila ng pampatamis Kasi kung pure yan hindi nila naman magagawang ganyang kalabnaw. So, ingat pa rin. Tingnan nyo kung paano paggawa. Mas okay pa yung prutas mismo. Ito, yung mangga mismo, kakainin mo. Yung strawberry mismo, kakainin mo. O yung kiwi, kung kiwi man ito. Number 5, itong mga energy drinks. Alam nyo naman yung energy drinks, di ba? Sabi ko nga, pag pagod kayo, inaantok kayo, dapat matulog. Yan ang kailangan ng katawan. Hindi yung inaantok, napapagod, inom ng energy drinks. Usually, may caffeine yan. May caffeine, may stimulant, nakakabilis ng tibok ng puso. Lalo na sa may edad, medyo ingat tayo. Baka hindi kayanin ng puso. Merong nadidisgrasya din dyan. Paano naman ang sports drinks? Di ba? Magandang sports drinks. Di ba? Kaya lang, dapat siguro mag-jogging ka muna ng 10 kilometro
na pinawisan ka, na atleta ka, bago ka inom ng sports drinks. Pero kung palakad-lakad ka lang, nakaupo ka lang, lakad-lakad ka lang, walang reason iinom ka ng sports drink. Kasi, ang taas din siya sa sugar, 7 teaspoons of sugar din ang kasama niya sa bawat bote. So, parang isang platong kanin din yan. Okay? Energy drinks, sports drinks. Ito mga pretzel, mga healthy dapat, di ba? Kaya lang, pag binalutan mo ng white chocolate, lagyan mo maraming raisins, medyo matamis na masyado yan. 62 grams of total sugar. 390 calories na, pag binalutan mo na yan na matatamis. Yogurt, healthy ang yogurt. Pwede naman kumain ng yogurt. Pero syempre, pag nilagyan mo na ng flavored yogurt, yan, yung mga strawberry flavor, tingnan mo na rin yung calories, tumataas na siya agad Pwede pa rin kumain, pero hindi porke healthy to, mukhang okay, ang dami mo nang kakainin, kakain ka na ng 5 yan. Hindi pwede, 1 o 2 lang. Itong mga energy bars, protein bars, di ba? Uso yan ngayon sa mga nag-exercise. Wala namang masama dito sa protein bars, protein shakes. Pero pag may sira po kidneys natin, may kidney problem, tumataas ang creatinine, bawal ang ganito High protein, bawal sa mga may sira ang kidneys. So, ang payo lang natin, kung hindi ka naman talaga bodybuilder, pwede naman kunin mo yung protina mo sa pagkain. Kunin mo sa isda, sa karne, sa manok, kunin mo sa munggo, sa gulay, may protein naman Mas healthy pa yon. Ito mga bars, maraming bars, granola bars, healthy bars. Okay naman. Ang problema kasi pinanghahalo nila Healthy sana yung mga granola, kaya lang may chocolate chip, may peanut butter, lalagyan ng raisin, haluan ng ibang matatamis, ganun din mangyayari. In the end, hindi rin ganun ka-healthy. Kala mo lang healthy, mapaparami lang kain mo. Vegetable chips, di ba? Uso ngayon yan, di ba? Gulay siya. Gagawin chips. Kaya lang, bago mo gawin chips, ang daming asin at asukal. Di ba? Yung iba, prito pa. Popcorn. Okay sana ang popcorn, di ba? Konting salt lang. Pero yung popcorn, hindi lang naman asin ilalagay, di ba? May mantika. Bubuhusan mo pa ng butter. Lalo na yung mga microwave popcorn, high butter yan. So, hindi rin ganun ka-healthy. Mani, okay kumain ng mani, maganda ang mani, maraming minerals, pero pag nilagyan mo ng maraming asin yung mani, lagyan mo pa ng betchin, MSG, nagiging hindi na rin siya healthy. Kape, okay naman uminom ng kape, pero pag nilagyan mo ng ice cream, whipped cream, mocha, ibang usapan na yon. Ice cream na kinain mo. Milk tea, I think wala namang magkakamali sa milk tea, sobrang tamis yan. Donut, meron ba magkakamali na healthy ang donut pastries? Donut, deep fried yan. Nakalubog yan sa mantika. Tapos, ang dami pang asukal. Grabe. Grabe sa blood sugar to. Pastries, yung mga croissant. Ang ganda ng balot ng croissant, di ba? Yung may flaky yon. Sabi ng mga baker, para magawang flaky yon, ang dami daw butter nilalagay. Siguro, 1 kutsara, 2. Ang dami daw talagang high butter yan para maging masarap at mabango. So, hindi ko sinasabi wag kumain, pero wag lang yung mga all you can eat. Diba? So, lahat ng bagay in moderation. Kasi nga, actually, pag ginawa nilang low calorie, low fat, zero cholesterol, binabawi lagi sa sugar. Ayan, ito mga simpleng soft drinks, wala naman siguro magkakamali na ordinary soft drinks. Yung 16 ounces, 22 packs of sugar yan. Wala naman iinom ng ganyan. Ganyan karaming asukal talaga ang laman yan. Kaya talagang tataba. Okay? Kaya titignan nyo yung prutas. Ano yung nakatagong sugar? Tignan mo tong cinnamon. Cinnamon, ang daming matamis, 15 teaspoons of sugar. Mas maganda pa yung strawberry. Ang daming strawberry, 1.5 teaspoons lang. Kahit ang mais, 1.5 teaspoons of carrots, 1 teaspoon of sugar lang. Ang melon nga, medyo mas marami pa.
Ang grapes, medyo marami. Tulad na sabi ko, 5 teaspoons, kaya hinay-hinay. Orange, marami din, 5.5. Apple, depende rin. Saging, pwede na 4. Sa prutas kasi, ang secret dito, lalo na pag diabetic, wag yung overripe. Wag yung sobrang tamis na yung mangga na parang mabubulok na o yung saging na itim-itim na kasi tumataas na yung sugar. Although yung sugar naman ng prutas, mas healthy pa rin compared sa white sugar. Fructose kasi ito eh. Mas maganda. Tsaka itong mga prutas, ang maganda niyan, hindi mo naman asukal ang kinakain. Hindi parang soft drinks, asukal lang talaga iniinom mo. Ito marami pang plant chemicals, maraming vitamins, maraming antioxidant, at marami siyang fiber. Parang tong orange, oh. Ang dami niyang fiber eh. So yung fiber sa pagkain, sa strawberry, yung fiber niya, siya ang pipigil sa pag-absorb ng sugar. Mapipigilan niya konti. High fiber siya. Kaya kahit may sugar siya, maganda pa rin epekto sa katawan. Pag ginawa nyo ng shake or smoothie, kinuha nyo lang yung pinaka-juice na wala yung fiber. Kaya mas mabilis magpataas ng blood sugar. Sana po nakatulong to. Pwede naman kumain. Ito, pwede kayo kumain. Itong mga iba naman, pwede naman kumain eh. Wala naman ako sinasabing hindi uminom. Pero, tandaan natin, kahit sabihin kuno na healthy, huwag tayong magkakamali na dadamihan kasi everything in moderation, pag sinobrahan nyo, ay masama din. Salamat po.